Ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner, wearing blue with gold trim, weighing 135 pounds, with a professional records of 2 wins coming by way of knockout, with 4 losses and 1 bout even. From Moralde Boxing Gym of Davao City, ladies and gentlemen, Joshua Padua. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white with black and weighing 134 pounds, with a professional records of 3 wins, 2 wins coming by way of knockout, no defeat, and 1 bout even. From the Lord Fight Team of Parañaque City, ladies and gentlemen, Nico Ramos. Medyo umaakit na tayo from sa mga 4 rounders, umakit na tayo sa mga 6 rounders. And this time, Nico Ramos of Elorde Fight Team in Parañaque will set to battle Joshua Padual. With a record of 2, 4, and 1 with 2 KO from Davao City. So, lightweight division, 6 rounds. Ito kung tawagin namin, may mga malalaking mama dito sa larangan ng Philippine Boxing. Totoo, bihira kasi sa atin yung mga, mga lightweight, no? Welterweight. So what you're seeing right now, yung nakaputi, si Nico Ramos, meron po siyang 3 wins at 1 draw at unbeaten siya. Unbeaten siya, yung blemish lang ay yung draw again with his own opponent. So ano ba to? Rematch? Parang rematch, ano? Kasi draw daw yung last ni Ramos eh. We will check a little bit later. Kasi mahirap talagang humanap ng 135 na makakalaban. There's a big probability na rematch nga nito. Tsaka since na draw nga last time, kung tama yung ating source dito, it makes sense din para paglabanin ulit yung dalawa. Of course, well said. Alam mo itong evolution ng mga malalaking mama sa atin, isisisi natin sa isang boksingerong nagngangalang Weljon Mindoro. Weljon Mindoro started it all for Philippine Boxing sa middleweight division. Kaya nagkaroon ng interest yung mga lalaking mama because pinangunahan ni Weljon Mindoro ang transition natin sa mga higher division. Kasi yung mga, lalo na yung mga boxing fans na bago, syempre yung mga nasaksiyan nila yung mga sa lighter weight divisions eh. Pero tama ba Alvin na during yung mga early days ng boxing, meron tayong isang boxingero Alam mo, masakit ka magsalita. Early days, parang ako yun Parang matanda na ako. Mas early pa to, sige. Diba? Sige, papayag na ako, papayag. Usapang sige. Usapang bolo punch. Sige, diba? sige. Mabigat din na boxingero natin yan eh. Sige. Ano nga bang pangalan ni Sir? Hindi ko alam. Kung di ako nagkakamali, ito po yung boksingero natin na si Severino, no? Pwede. Yung nagpauso. Ng punch, naririnig niyo yan sa Western boxing, pero siya po, Pilipino po ang nagpasimula nun. Pero yung modern era ng bigger division sa Pilipinas, I would give it to Weljon Mindoro. Totoo. Because siya ang talagang nagsimula dyan. Dito sa modern era ng madalaking mga boksingero like Dan Dacles. Di ba? Ang gusto lang naman namin sabihin ni Alvin habang nanonood tayo dito sa bakbakan ni Ramos tsaka ni Padual is we have a rich boxing history. Oo. So paminsan nagko-concentrate lang tayo sa bago, hindi mo pala alam tayo ang nagpasimula ng bolo punch. Oo, Severino tama. Ramos. Usapang middleweight na lang rin naman. Tsaka binabati ko pala lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Bacoor, Cavite. Yung isang boxing stable dyan, yung Kibor Boxing Stable,
located sa Bacoor, Cavite. Saan sa Bacorang Kibor? Alvin? Molino. Molino. Nasa Molino. So, ito ay pinangungunahan ni Sir Jerry Balmes. Yan ang nag-produce ng mga fighters na tulad ni John Mendoro. Isa pa yung Gerald Into. Lightweight naman yon, malaki din yon. At saka yung RR Andales. Yan ang mga boxer ng Kibors. So, kinakamusta ko sila sa coverage na to. Yun yung mga magandang balita rin ngayon, Alvin, kasi naobserba ko nga din sa Bacoor, medyo active yung mga boxing gym. Kala ko yung naobserba mo, yung napanood ko. Hindi, kidding aside, alam mo lang, para magkaroon lang ng konting light moments itong boxing coverage natin. Minsan, nagsusway tayo sa reality ng buhay. Minsan, Konting trivia. konting politics, konting trivia. Then, balik tayo sa dito sa boxing natin. Eto, ulitin natin si Nico Ramos na nakaputi at ang kanyang kalaban Si nasa Padual. from Davao. Oh. Si Padual po yung naka-blue with gold. Speaking of Davao, yung mga kaibigan natin dyan sa Ringmaster Boxing Promotion na pinamumunuan ni Sir Pirmo. Ayan May boxer din ba sila ngayon sa event o wala? Wala, pero ang dami nilang pa-boxing. The last time yung sa Sultan Kudarat, Kenneth Rapista capturing the WBC Far East Super Flyweight title against a Chinese opponent. No, ang ganda ng promotion nila doon. Mukhang matitindi nga yung mga laban yan. Sana makarating din tayo dyan, ano, soon. Kailangan kaya ako nga binati si Sir Pirmo Iset na po yan, no? Second quarter. Bumalik na tayo doon sa event. Baka mapagalitan tayo ni Ma'am Kukoy. Elorde. So ngayon, nanonood po tayo. This is the second round ng Ramos Oh. versus Padual. Ganda ng dukot ng Ramos sa katawan ni Padual. Alam mo, JP, ang isang naobserbahan ko yung Ramos, usually pag mga malalaki at simula pa lang, medyo pagod na agad. At labas na yung hinga sa bibig. Si Ramos hindi. I think he is condition on this fight. Tingnan po natin, balik na sa aksyon. Si Padual at Ramos. Meron lang ako konting mensahe lang Sige lang. Ang sarap ng Amerikano ng box kape. Napakasarap. Sana sa hapon meron ulit. Tama, Alvin. Sing sarap! Nako, nag-celebrate agad si Ramos dun Yun. sa kanyang knockdown kay Padual. Tingnan natin kung makakabalik pa po si Padual sa laban. Nakikita mo sa mga mata niya Mukhang nabalitaan din nila. Ayun Papremyo. I think Kala ko kanina hindi natutuloy si Padual pero bigla siyang bumaba. pero makikita mo sa glare ng eyes ni Padual. Oo. Again. Oh. Again. Nawala na yung Nice legs. stoppage by the referee. Hindi pa rin tayo binibigo ng mga boksingero natin na napakagaganda ng mga laban. Ang magandang news dyan for Rico Ramos, he is qualified. Qualified, for pasok the KO of the day. Day or night. Oh, night. Naghahabulan to mga to. Gusto ng bonus. Alam mo yung I am boxing fans, pinahirapan tayo Kalumong bakit? Bakit hindi niya bigyan ng isa sa day, isa sa night? Oo. O di ba? Para isang 3,000 sa gabi, 3,000 ulit. Di ba? Para panalo lahat Oo. kasi ang haba Eh. Tsaka baka mahirap na rin mamili. Para mas madali mamili. Ego. So while waiting for the announcement, kayo, anong opinion nyo sa napanood nyo kanina, guys? ang opinion ko doon, JP, resistensya. Yung resistensya ng Ramos nandoon at kondisyon siya. So, para mabigyan mo yan ng ganyang klaseng laban, kailangan talaga may resistensya ka. Totoo. Heading
kahit 4 round yan, 6 round yan, kailangan may resistensya ka. At mukhang alam din ni Ramos yun. Kasi kung maobserbahan nyo kanina while watching, nagantay lang siya for a specific moment bago niya binitawan yung kanyang mga finishing blows. Of course, of course. So, ibig sabihin, hindi lang kondisyon ang pinairal ni Ramos. If you're really watching, Ladies and gentlemen, pinakita rin niya yung your kanyang official time. strategy. 2 minutes and 26 seconds of round number 2. Winner by a technical knockout, Nico Ramos. So, tulad nung binanggit natin kanina,